Ah, mga kabayan, so etong pangalawang abogado no ng depensa si Attorney Mark Vinluan. May kanina kasi nakita ko merong post ng isang I believe abogado rin 'yon. So siguro kabrad yan sa fraternity o ka-DDS. DDS to eh. Yung matawag niya kay PBBM, BBM, pero kay Sara is Vice President. Hindi po ba? Oh, Denverista, shoutout po sa inyo. Magandang good morning night. Oh. So ganun yung tawag niya. Halatang halata ang pagka-DDS. Kita niyo ugali, yung asal. 'Di ba? Meron siyang background sa litigation. Yes, no questions about that. Pero hindi po dapat yung parang parang basura yung ugali sa hearing. Sabi rito kalmado, profesional, nakatuon sa katotohanan. Wow. Sabi, napansin sa kanyang professionalismo sa impeachment trial. Legal na kaalaman, professional at mahinahon, respeto sa proseso. Yun lang yung tama. Respeto sa proseso kasi lagi ko na rin naririnig sa kanya na we submit, 'di ba, to the ruling or we will abide to the ruling of the honorable court. Hanggang doon lang eh. And then ito raw si Ligutan ang ipinagmamalaki ng maraming netizens. Ayoko naman kasi magaling naman si Ligutan. 'Di ba? Napaka attentive. So ngayon, tingnan ito Hindi ko alam kung saan niya pinulot itong kanyang facts na lahat ng mga abogado na nasa venue kahapon ay mababa sa 80%. Para sa mga abogado doon, mababa sa 80% ang kanilang score nung sila po ay pumasa sa bar exams. Walang iya. Marami hong nagulat doon. Sabihin niya yan the Vice President has a law degree. Ito ho'y narrative ng mga DDS. Na kasi di ba sinasabi, si Sara ob-ob, engot, itok-itok. Bakit? Sabi ko nga abogado siya. Yes, I totally agree. I have no question about that. Now, but however, I have doubt about her knowledge in law. Kasi hindi natin maramdaman. 'Di ba? Normally kapag abogado may maririnig ka, well, base sa Republic Act, 'di ba? Yun nga lang na hindi nag-aral ng law eh. 'Di ba? Nababanggit yung Republic Act na ipapaliwanag, 'di ba? May jurisprudence, yung mga previously decided cases ng Supreme Court na nagiging basehan ng mga future court's decision, 'di ba? So sabi niya rito the Vice President has a law degree, okay, no questions about that. Passed the bar exam in her first attempt. Okay, walang problema doon. With a rating of 80%, okay, medyo doon ang may problema kasi hindi nagre-reflect sa kanya ang pagiging bar passer with 80%. 'Di ba? At never pa siyang humawak ng kaso. Pagkatapos niyang pumasa ng bar, 'di ba? Nagtrabaho na siya sa bilang sekretarya ata ng isang dito justice, kung di ako nagkakamali. Yun ang kanyang background. Walang hindi siya nagturo ng law. Ito pa. And she has a higher grade than most of the lowers here. Attorney Vinluan, are you idiot? Si Leila de Lima, parang 86 point something yon. Kaboses ko na ba si Ligutan? Dati si Trillanes eh. Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo nung unang araw na yung hearing, di ba? Mukhang yung unang witness nila, trap lang yun kumbaga para ma-assess ng prosecution gaano ang kalidad ng mga abogadong makakaharap nila. Ano yung, in general, ano yung taktika na kanilang i-employ. Diba? Sabi ko nga nakaraan, mukhang mukhang ang diskarte ng mga ito, umaapila sa taong bayan.
Bakit kayo umaapila sa taong bayan? Simple lang po, para magsilbing additional pressure, no, sa mga senador, na lalo ng mga senador na very conscious pagdating po sa kanilang political survivability sa 2028. 'Di ba? Kasi mawawala yung endorsement ng INC. So automatic 2 million votes losses 'yun. 'Di ba? Tapos mawawala sa kanila daw yung boto ng mga DDS. Oh, so iniisip nila 'yon, 'di ba? Pero doon sa mga matitino naman na mga walang pakialam diyan, lalo yung mga katulad nito ni Risa Baby. Oh, so bagay si Risa Baby graduating. Etong si Kiko Pangilinan. 'Di ba? Kiko Pangilinan nanalo yan ng walang endorsement. Hindi katulad ni Bambam Aquino. Oh. So ganun ho ginagawa nila. Aapila sila sa taong bayan. Kaya kahit na yung mali-maling narrative ng mga DDS, kahit na misleading, ginagaya nila. Eto pa, tingnan nyo ha. Naka-call out rin si Rito. Sabi niya ha, can you confirm now that the statement she made about BBM, FL, and the former speaker and the congressman relating to various acts of corruption are true and happened in real life? Alam niyo, wala naman talagang sagot dito kung hindi yes eh. 'Di ba? Hindi naman natin mababago kung ano yung nangyari talaga eh. At sa mahabang panahon, yung mga congressman natin, binansagan na talaga yan ng mga tongresista. House of Crocodiles, 'di ba? Oh, maski nung panahon pa ni Pinoy, 'di ba? Kasi yun ang ginagawa ng mga nandiyan eh. Walang pumupuna sa kanila, walang nagko-call out, walang nagpapakulong. Kaya namimihasa. Pero biglang sabi niya rito ha, sagot dito ni Jenny Lotok, as to the existence of that utterances, yes sir. So sa kanya, hindi niya po sinagot na in his personal belief, yung sinabi ni Sara ang akusasyon ay totoo. Okay? Ang ano niya lang, ibinalik niya. Ang galing nito eh. Magaling siyang magbalik. Ibinalik niya ron sa statement ni Sara. Well, sabi niya, doon sa mga binbase sa mga binanggit niya, ito. Diba? So, kumbaga, ganito lang yan, paraphrase natin. Sinasabi mo, base rito, na kinukumpirma mo na etong si BBM, F. Eliza, at saka si Martin Romualdez, and yung mga kongresista na may kinalaman sa iba't ibang mga korupsyon, ay totoo at nangyari. Sabi niya. Ginawa naman niya, sabi niya, well, parang ganito lang yan. Sabi niya Sabi ni Sara Yun ang ano nito, ang punto nito ni Lotok. Eto ngayon, ang conclusion niya, saya-saya pa niya. Akala niya nakapuntos. Hindi niya alam, nakaasar lang siya. Sabi niya, all right, you just admitted that the congressmen are all corrupt. What a logic. This is fallacy. Parang sinabi mo parang yung logic ganito a king, yung hari, a king is a ruler. Tama, di ba? A ruler has 12 inches. Tama rin ho yun. Di ba? Yung panukat may 12 inches. No. Pero yung conclusion, eto na. Ganito yung conclusion niya, ganito yung style Therefore, a king has 12 inches. Teka muna, tangina ako. Ano yung 12 inches nang meron ng hari? Paa niya? Balahibo niya? 'Di ba? Dila niya? Ano, chismosa yung hari, ganun? Oh. So, hindi nagtutugma. It doesn't follow. Yung ano, kaya yan ho yung fallacy. Ganun siya. 'Di ba? Na base sa mga sinabi ni Sara, ganito, corrupt yung mga yung corruption nangyari, yung mga related na mga congressman sa corruption talagang nangyari. Sabi nito ni Lotok, sabi ni Sara. Ang conclusion niya kaagad, okay. So inamin mo na ang mga kongresista lahat ay magnanakaw.
Di ba? So, actually, hindi lang ito. Na-call out din ito sa pagbibigay ng value doon sa statement. Kahapon yun. Ay, nung isang araw yun, na-call out din siya. Nito ni Ligutan. Sabi niya, that is a foul side remark. Yan. The counsel is twisting the answer of the witness. Tama ho yun. Yan ang isa sa mga ugali niya. Tinitwist niya yung sinasabi o yung sinagot ng kinocross or dinedire cross exam niya. Napakabulok na sistema.